Okay, good morning. Only Jesus can satisfy your soul. I remember the conversation of Jesus, between Jesus and the Samaritan woman, di ba? Sabi niya, lahat ng umiinom sa balon na ito ay muling mauuhaw. But the water I give him, sabi niya, will from within, spring of living water will flow, no, to eternal life, to eternity. So remember that only Jesus can satisfy our souls. Okay, in Hebrews chapter 11, verse 6, isang verse lang yung ating bibigyan ng pansin ngayong umaga. And ito po ang sinasabi. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. God bless us all as we read the Word na nagmumula sa akin. Let's pray. Lord, we thank you sa oras na ito, reminding us that only you can satisfy our souls. And thank you, O God, for your grace is sufficient, Panginoon, sa bawat isa. And this gathering, Panginoon, is all for your glory and all for your word to be proclaimed in our hearts because we believe only your word can transform us. Lord, search our hearts. Know us, O Lord, deeper, in a deeper sense, Panginoon. Know our longings, know our problems, Panginoon, and there, confront niyo po kami ng iyong katotohanan. And Lord, we will be humble before you to receive your word, Panginoon. And I pray, O God, na ito'y may translate namin into a life living for you and a life of blessing. Lord, salamat po. Maging malaya ang banal na Espiritu mo na kumilos sa aming kalagitnaan ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. So, we're talking about faith, men of faith. And we will end this month with, of course, such a theme. Ang title ng message natin this morning is Faith That Pleases God. Binasa natin sa salita kanina na for it is impossible to please God, kung walang pananampalataya. Ang mensahe natin ngayong umaga ay short and simple, yet I believe it is what is needed. Okay? Nowadays, for everyone na nagsasabing sila ay may pananampalataya sa Panginoon. Ito ay tungkol sa paglalapat ng ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi minsan, parang ang layo nung sinasabi nating faith in God doon sa ating paglakad sa buhay. And what pleases God is what we confess, is sin manifesting in our life. Kaya nga, sabi ko, faith is not just a religious terminology or cliche, but a life story translated into a tangible experience and appreciation. Ang pananampalataya, hindi lang siya terminong pang-relihiyon or something that is related to your religion. But faith is your life story. Amen? Translated into tangible na karanasan at appreciation, hindi lang sa iyo, kundi yung mga taong nakapaligid sa iyo na magsasabing, yes, that person is a man of faith. That person is a woman of faith. Kasi minsan napakalayo noong ating doctrinal stand sa ating standing every day. Ang pananampalataya ay hindi po nakakulong sa apat na sulok ng simbahan. Na paglabas mo dito, sera-sera na.
and you are no longer walking to the faith that you confess. Ang pananampalataya ay hindi lang makikita sa mga malalaki at extravagant accomplishments in your life and ministry. Hindi ito nagiging matingkad, sa mga grandstanding ng mga ministry like healings. No, di ba? May mga entablado and we see people, mga nandoon, singing in the choir, or a pastor preaching, laying his hands to the sick, and they get healed. At nagkakaroon tayo ng interpretation, wow, yun ang faith. Ulitin ko, hindi lang doon sa mga bagay na yun nagiging matingkad ang pananampalataya. Hindi lang sa mga revivals, hindi lang sa mga camps. Those experiences are, sabihin natin, magkaroon ng impact sa buhay mo. Like the young people. Maganda ang youth camp ng Turning Point. Maganda experiences sa Turning Point in discipleship training. Magaganda. Because these are such, sabihin natin, magandang impact experiences. But yung ganong sitwasyon would last, sabihin natin, mga 1 month, 2 months, or 3 months, or 4 months the most. Hindi sa mga extravagant experiences sa relihiyon. Hindi sa generous donations. Now, when we see people giving everything, talagang so generous. There's nothing wrong about it. Gusto kong ulitin. Wala pong problema doon kasi that is also expression of faith. Pero hindi lang siya nalilimitahan doon. Hindi siya nalilimitahan sa mga talented Christians who are standing sa mga limelight, singing for the Lord, preaching for the Lord, bringing the word of the Lord to the people, or sila'y tinawag sa political arena, they are standing, giving glory to God. Mga success sa life and abilities. Hindi nalilimitahan doon ang pananampalataya. We always thought or have a tendency to think that great faith needs a stage where power of God is displayed through healings, through miracles. At minsan niisip natin yung great faith ay pagtatagumpay lamang doon sa mga difficulties in life, struggling a lot sa physical sickness, struggling a lot sa mga relationships, struggling a lot sa mga pangangailangan, struggling a lot sa mga bagay-bagay na sa iyo ay pumipigil upang magpatuloy, and yet because you have faith in God, you succeed and you became victorious. Yes, hallelujah for that faith. Faith pa din yon. Maganda yung mga ganong karanasan. Kaya nga na-amaze tayo when someone give her or his testimonies of faith and experiences. Pero minsan di naman kailangan ng mga entablado para sabihin mo na ikaw ay may pananampalataya kay Kristo. Yes, we are inspired in hearing those stories of hardships and struggles that they gone through and victoriously talagang giving God the glory. It's not always seen in that way. Ang pananampalataya, minsan nakabibilib na makita ito sa mga maliliit at karaniwang pagkakataon. Amen? Yung wala sa limelight, yung wala sa entablado. Faith translated into obedience. Faith translated into submission. Faith translated into minimal, practical services. Yung may hawa ng walis, na walang nakakakita at ikaw ay naglilinis. Yung may hawa ka ng basahan na walang nakakakita, nililinis mo yung instrumento dahil alam mong ginagamit ito sa Panginoon. Well, I believe that is also faith. Amen?
Yung tipong behind the scenes and yet consistent and faithfully doing by faith, no, yung kanyang buhay. Yung solo ka na wala ka ng kasamang pumunta sa outreach and yet you are there. No. Yung wala nakaka-appreciate na you are helping the poor. Yung wala nakakita na nagbibigay ka ng sobrang ulam na niluto mo sa iyong kapitbahay. That's faith. Sabi ko nga, faith translated into life, story life, or life story that is tangible and appreciated by people and you also, you yourself. Let me remind you, okay, David was a man of faith and no question about it. Amen po ba? Man of faith si David. Pero gusto kong i-remind kayo, sa buhay ni David, isang event lang yung tinalo niya si Goliath. Isang pangyayari lang yon sa buhay niya. And prior to that event, his faith was already there as a shepherd. And he experienced God in protecting the flock of his father. Isang pagkakataon lang yung nasa limelight siya in view of what? The Israelites and the Philistines. Isang beses lang yung event na yon na kinalaban niya ang malaking tao, yung bardagol na damulag na yan, na si Goliath. Isang pagkakataon lang yun. That he stood against Goliath. Pero yung faith niya, even prior to that event, nando na. At yung faith na yun, naranasan niya. Yung faith in God. There were series of victories in little battles of his life in the field as a shepherd. Meron na siyang series of experiences that the faith na meron siya to Yahweh, nararanasan na niya. Amen po ba? Nasusundan niyo po ba ako? May istorya na siya ng kanyang maliliit na tagumpay bago ang tagpo na kalabanin niya si Goliath. Amen. Alam niyo, minsan, I was really amazed doon sa mga tao na they were able to go through sa mga difficult situations. Pero isang bagay ang napatunayan ko, hindi lang naman yung tagpo na yon na siya ay naging victorious sa faith. Katulad ni David, hindi lang naman yung tagpo na yon na yung kanyang pananampalataya ay naging tanyag sa kanyang puso. Kahit walang limelight, kahit walang Goliath, kahit ang kasama niya ay mga tupa, kahit wala nag-a-appreciate sa kanya, yung faith niya buo. Yung faith niya totoo. Amen. Kaya naniniwala ako na it's not about stories na highlighted, no, especially sa Bible, na yun lang yung talagang faith nila. Prior to that event, meron ng series of victories ng faith na hindi nakikita ng marami. And you know what? Every Sunday nakikita niyo ako nakatayo. Every Sunday nakikita niyo yung mga worshipers or worship leaders. Nakikita niyo how we confess, proclaim the faith. Pero baka little bit we know na yung mga katabi pala natin, unannounced, baka mas faithful pa nga sila eh. Amen. Baka nga mas mabait pa sila. So this is all about my faith, your faith. This is all about battles in life.
Hindi announce, hindi nakikita. Pero yung faith na yon, na natiling matatag, dahil alam natin, ang Diyos kasama natin. Ang Diyos ay naandoon. Pero hindi ko sinabing, wag na tayo mag-testify about the goodness of God. Kailangan po yon. Kasi when I testify about God's goodness in my life, hindi lang muling nabubuhay yung aking katatagan, kundi yung mga nakakapakinig doon sa life story, doon sa experiences ko with God, yung mga nakikinig, lalo din silang nagkakaroon ng encouragement at na-strengthen sila. And all in all, the body of Christ is edified. First Samuel chapter 17, verse 37. 1 Samuel chapter 17, verse 37. Ito yung testimony ni David kay Saul bago siya payagang humarap kay Goliath. Sabi niya, the Lord, Yahweh, who rescued me from the paw of the lion and paw of the bear, will rescue me from the hand of this Philistine. Saul said to David, go, the Lord be with you. Nakita ninyo? Meron siyang testimony ng faith niya. Nasa harapan niya si Goliath, pero ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, yung series of victories na meron na siya. Amen. Kaya nga kung ikaw ay nahaharap ngayon sa malalaking problema, balikan mo yung series of victories na naranasan mo ang Diyos na iniligtas ka sa kuko ng leon, sa kuko ng mga oso. Kaya nga sabi ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin, siya rin magliligtas sa atin dyan. Yung kuko ng leon, yung kuko ng mga oso, itong pagkatalo ng mga oso at leon laban kay David, mga series of victories siya na meron si David na hindi alam ng marami. Kaya nga nung humarap siya kay Goliath, ito ang kanyang testimony, and eventually he won. Pero think about this. Alisin mo yung 1 Samuel chapter 37, o 17, verse 37. Alisin mo yan. Palagay mo papayagan siya ni Saul? Palagay mo merong lakas ng loob si David na harapin yung Goliath? Palagay nyo. Remove that verse. Remove that testimony. Remove that experiences. Remove that life na meron si David sa kanyang faith. Tanggalin mo yan. Meron kaya siyang strength to stand against this giant? No way. So now naiintindihan nyo na bakit kinakailangan in our daily life we need to experience faith in God. Para kapag humarap tayo sa malalaking pakikibaka, meron tayong huhugutan ng lakas. Bakit ka nanlulumo? Bakit ka natatakot? Baka wala kang experiences of faith in God. Amen? Baka wala kang patotoo na ang Diyos kasama mo. Baka yung faith mo tuwing linggo lang. Si David, meron siyang hinugot na lakas . Punta natin si Daniel. I don't know kung nakita niyo si Daniel. Si Joseph. si Joseph, he was promoted to second highest, as the second highest man in the land of Egypt. Tama? In authority over Egypt. Dahil sa kanyang nakasanayang mamuhay kasama ang Diyos. Yung promotion ni Joseph, once lang yun nangyari. Amen. Pero yung bala, yung karanasan na meron siya, napakarami. Tingnan natin, Genesis chapter 39, unahin natin yung verse 2. Then we will jump to verse 5 and verse 23. Okay?
Genesis chapter 39, verse 2. The Lord was with Joseph. Kaya siya pinrosper. Sino? Hindi lang siya, pati yung household ni Potiphar. Verse 5. From the time he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Sige mo, nasa dayuhang lugar siya. Nasa Qatar yata. Nakita niyo April, nandun ba? Nasa dayuhang lugar siya. Hindi niya iniwan sa Pilipinas, sa Israel. Hindi niya iniwan kung saan si God. Kasama niya ang Panginoon. At may mga series of stories sa bagay na yon. Verse 23. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph. So meaning to say, yung napakagandang promotion ni Joseph in the land of Egypt, hindi yun aksidente, hindi random experience ni David o ni Joseph. Hindi random na pagpili ng Pharaoh kung sino ilalagay doon. No. At hindi lamang yun tumaya na parang sa loto at tumama siya at siya yung napili. No, hindi. Because of his faith. Translated into his life story, tangible experiences and appreciation. Think about this. Remove all these experiences with God's presence. May story pa kaya ng promotion si David from dungeon to saan? Royal Palace of Egypt. Ba't nakaigulayat ka pa din? Ay, dito lang pala sa monitor ko yan. Sorry. Napansin niyo po ba yon? Alisin mo yung karanasan ni Joseph. Meron kayang promotion. Ito ang problema ko minsan. Gustong-gusto natin ma-promote sa maraming bagay. Tama? Pero kumusta naman yung performance natin as a believer? Minsan yung mga boss natin, gusto kang i-promote, pero hindi ka na niya ma-promote kasi may mga nakikitang bagay eh. Practically eh. Pero nag-a-aspire tayo ng position, nag-a-aspire tayo ng magandang posisyon. In the same way, ganun din sa faith. How can God promote your faith? How can a good God reward your faith? Kung hindi naman talaga nakikita yung faith na yan. O, tingnan natin si Daniel. Isang event lamang na si Daniel ay inilagay sa lion's den. And prior to that event, his faith was already there in his prayer life. Tama? Isang beses lang yun na inilagay siya sa lion's den. Pero bago siya inilagay sa lion's den, prayerful na si Daniel. Tingnan niyo po yung Daniel chapter 6 verse 10. Kung may New King James, kuya, mas maganda. No? Kasi mas appropriate na makita natin ito sa version na yan. Chapter 6 verse 10, Daniel. Wala? Okay. NIV. New King James, wala. Sige, okay lang. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the window opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed
giving thanks to his God, just as he had done before. Yung just as he had done before, sa New King James, ang sabi, as was his custom since early days. So, nanalangin si Daniel, hindi dahil nagkaroon lang ng decree. Kung hindi, kahit walang decree, pray siya ng pray si Daniel. And that is the translation of his faith. Amen. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Yun yung kanyang faith eh. Translated into a prayerful life. Hindi siya nag-pray kasi may problema na. Maraming ganyan mga mananampalataya. Natutunang umiyak sa Panginoon, natutunang manalangin, yung iba nag-aayuno pa, kasi andyan na sa harapan nila ang malalaking problema. Pero si Daniel, bago dumating pa yung pagkakataon na ibaba yung decree na bawal manalangin sa sino mang Diyos, he was prayerful. Kaya nga, he cannot afford to what? Lose that lifestyle and experiences with God against that decree. And he was able to take risk. At hindi siya nagkamali. Inilagay sa kulungan ng leon. Yun yata pinakamahimbing niyang tulog. Yun yata pinakamahimbing niyang tulog. Think about this again. Remove his faith in God, translated into his regular prayer or his custom since early days. May story kaya ng himala ng Diyos sa buhay ni Daniel doon sa lion's den. Nakaw, patay siya doon. Gula-gula nitan laman niya doon. Nagtututpik na lang yung leon siguro. Now, naiintindihan natin, bakit pag dumating yung malalaking problema, giba-giba tayo? Pag dumating yung mga problema ang pangrelasyon, nadali tayong umayaw. Baka hindi tayo nasanay na ipamuhay yung pananampalatayang pinoproclaim natin. Kaya pag kami dumating na problema sa relasyon, ayawan na. Pag kami dumating na problema, pagdating sa financial, kakalimutan na ang Panginoon at magkukumahog na siya. Pag may dumating na problema, sa karamdaman, suko na, ayaw na. Sisisihin pa ang Diyos. Mga kapatid, si Daniel, bago dumating yung lion's den, bilang customary niya na manalangin lagi, 3 times a day, customary na niya yon noong una pa man. Kaya hindi naalis ni Numan, kahit nung hari, yung gano'n niyang stand sa faith. Maraming kabataan ngayon, may expose sa maraming bagay. Nakakalimutan na ang Diyos. Dala na ng bisyo, dala na ng mga kabulastugan sa buhay. Tandaan natin, hindi naman araw-araw kalaban ni David si Goliath o laging nasa kulungan ng leon si Daniel. Hindi naman araw-araw napopromote si Joseph. Isang pangyayari lang yun sa kanilang buhay. Ang malalaking tagumpay sa buhay nila ay bunga ng kanilang maliliit na pagsunod sa Diyos. Ang malalaking pagtatagumpay ay bunga ng pananampalataya na hinubog sa pang-araw-araw na buhay. Ulitin ko. Ang malalaking pagtatagumpay ay bunga ng pananampalataya na hinubog sa pang-araw-araw na buhay. Yung isang kampiyon sa boxing, like Manny Pacquiao, yung preparation niya sa laban niya, 3 or 4 months. Kaya nga yung kanyang training determines his victory above the ring. Amen?
Ganon din tayo, mga kapatid. Kung tayo masasadlak sa malalaking pakikibaka, kung paano mo sinasanay ang sarili mo ngayon, yun ang magiging resulta ng pakikibaka mo. Kaya huwag tayong magtataka, bakit may mga kapwa tayo, kasamahan, na sumusuko, umaayaw. Madaling sabihin, but we don't judge. At madali natin makita na baka walang kasanayan. Kaya ulitin ko, napakahalaga ng My Today's Mana, napakahalaga ng pananalangin, napakahalaga ng pagpapasakop sa gabay ng banal na Espiritu. Sa buhay Kristiyano, hindi ito nakabase sa alatsamba o bahala na, o kaya ay yung manya na habit. Kung gusto mo maging matagumpay, isa pamuhay mo ang pananampalatayang sinasabi mo. Let the faith that you confess be translated into a life story. Amen. Lastly, kumusta ka na bilang mananampalataya? Kumusta ka na bilang estudyante? Ikaw bilang estudyante, kumusta ka na? Talaga ba natatranslate into life story ang buhay mo? Baka pagka naihalo ka sa mga ibang estudyante, hindi na makita yung pananampalataya mo. Ikaw bilang empleyado, kumusta ka na? Dinadaya mo rin ba time card mo? May pandaraya pa ba ngayon? Wala na kasi ano na no? Oo, digital na Alala ko yung kwento Dahil si boss, mga 10 a.m. na dumadating, at yung checker ay bahagyang nalilate din sa kanila. Ano ginagawa nila? Ina-adjust nila yung relo. At pagka pauwi na, ina-advance naman si relo. Tuwang-tuwa ang mga empleyado. Ikaw, kung kasama ka doon, makiki-celebrate ka sa kanila. Kumusta ka na bilang employer? Dinodoktor mo rin ba yung report? Nagiging fair ka ba sa empleyado mo? Kumusta ka na bilang nanay? Butangera ka din ba? Chismosa? Alam mo, sabi sa Bible, mas gugustuhin pa daw ng asawang lalaking tumira sa bubungan kaysa sa bungangerang asawa, na makasama sa loob ng bahay. Ano yung pagiging bungangera? Inilan tulad po yan ng kawikaan doon sa constant dripping ng tubig. Yung constant dripping ng tubig. Sige, may relo na pagkatahimik na ang lahat. Rinig mo yung tik-tak, di ba? Hindi ka makatulog Nakakarindi. O ikaw, bilang nanay, kumusta ka na? Are you submissive to your husband? O baka mas malakas ang boses mo. Hindi naman kami lalaban. Hindi naman kami lalaban. Hindi nyo kailangan kami pagtaasan ng boses. Ikaw, bilang tatay, kumusta ka na? Responsabing tatay ka ba? Natatranslate ba yung faith into life? Do you really lead your family sa spirituality? Kumusta ka na? Kasi ito yung sinasabi ko, minsan, ang layo ng stand natin ng faith, yung religious proclamation natin as believers,
doon sa daily walk natin. Remember, yung mga example na binanggit ko, nung inilagay sila sa limelight, they were able to be victorious. Why? Kasi yung faith nila, hindi lamang salita, kundi karanasan, experiences. Kumusta ka na bilang kaibigan? Sul-sul ka ba? Kumusta ka na bilang kaibigan? Tudyo ka ba? Magpo-provoke ka ba lagi? Kumusta ka na bilang kaibigan? Alam kong mga mananampalataya, mabuting kaibigan yan eh. Proverbs 17:17, ano sabi? A friend loves at all times. Hindi lamang in good times, at all times. At sabi doon, a brother or a sister in times of adversary. Sa mga panahon ng ganitong pagkakataon na kailangan nandun ka to help. Kasi kapag dumaan niya sa testing and the relationship was broken, walang friendship na nabuo. Walang tunay na friendship na nabuo. I'm sorry. Kumusta ka na bilang kapitbahay? Ikaw ba yung kapitbahay na tuwan-tuwa kapag ka naamoy nila nagluluto ka ng spaghetti, sinigang, kasi alam nila na bibigyan mo sila? O ikaw yung kapitbahay na ayaw nilang mapadaan man lang sa pinto mo dahil sasabihin, nako, wala nga kawenta-kwenta yung mga nakatira dyan. Mga kwago, sabi. O ikaw yung gustong-gusto nilang puntahan, gustong-gusto nilang kausapin. Ikaw ba yung kapitbahay na sa laula, marumi, paligid na pati bakuran mo, kulang na lang walisin ang kapitbahay mo? Klaseng ang kaibigan o kapitbahay. Mga kapatid, matutunan natin ilapat na yung pananampalataya natin. Because marami sa Biblia, once lang dumating yung limelight sa kanila and they were able. Because they have series of victories. So ang technique pala for you and me to win mga big fights in our life, yung mga little victories that we earned, that we experienced. Yung faith that is translated into life. Amen. God rewarded David victory over Goliath. Joseph was rewarded the highest promotion in a hostile land. Daniel, yung reward niya sa Panginoon, had a good deep sleep and rest in the lion's den. Why? Simply because their faith is faith that pleases God. Amen. I don't know kung ano ang battle mo ngayon sa buhay. But when God sees your faith, when God is pleased sa faith mo, He will reward you. Amen. Let's pray. Let's bow down and let's come to the Lord. Ayoko yung hatulan, ayoko kayong... I don't want to limit you because of your failures. Hindi naman ganun ang grace ng Panginoon eh. And remember, sabi sa Romans chapter 1, verse 17, from faith to faith. Yun ang buhay natin eh. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, yun ang ating buhay. I don't know if you are struggling a lot right now. I don't know if you have battles, big battles in life. Pakikibaka, struggles. Nakulang na lang, umatras ka, sumuko ka. First, why don't you just look back at once at tingnan mo, Lord, nakita ko yung mga oso, nakita ko yung mga leon, pinatay mo sila laban sa akin. Thank you for that. Paghuhugutan ko ng lakas yan.
Look back at once and meditate on God's goodness and victorious rescue sa buhay mo. Lord, nakikita ko yung mga leon, tahimik sila, payapa sila, hindi nila ako inaway. Kasi naandon ka. Why don't you just look back and say, Lord, kahit ako nandoon sa bilangguan, nakakulong sa malalaking problema, nakita kong paano mo payapain yung aking puso and how you promoted me little by little hanggang sa nandito akong sitwasyon na ito. Pwede mo sabihin, Lord, nakita ko nung panahon na kami nangungupahan pa. Kahit nga pambili ng ulam, pinapangutang pa. Nakita ko yung Lord. Lord, nakita ko rin yung buhay namin noon na halos igapang ko sa hirap, makapag-aral lang yung aking anak. Pero ngayon, nakapagtapos. Kapatid, hindi ba pwedeng paghugutan mo ng lakas yun? Lord, naalala ko kung ilang beses akong nag-failed sa application ko, sa job na to. Alam mo kung gaano ako natakot, gaano ako na-discouraged, pero you were there. Pero ngayon, tingnan mo, Lord, ang ganda ng trabaho ko. I'm earning more than sa aking ine-expect. Lord, naalala ko yung board exam, takot na takot ako noon, Lord. Pero, pinasa mo ako eh. Naalala ko nung pinagbubuntis ko yung anak ko, Lord, ang daming problema. Pero nailuwal. Ngayon, isa na siyang successful person. Lord, naalala ko yung anak ko, ang daming sakit niya noon eh. Ang dami niyang sakit. Kala ko kukunin mo na siya. Pero ngayon, yun yung mga little victories. Tapos ngayon, hahalap ka sa malaking problema. Ano sasabihin mo? Ayaw mo na? Katulad ni Saul, magwi-withdraw sa battle? No. Ang sasabihin mo, kung paano ako iniligtas ng Panginoon noon, ngayon, di niya ako ililigtas ngayon. Sabihin, Lord, ang sakit ng ulo ko sa anak ko. Daming bisyo, daming problema. Dami. Ayoko na. Halos itakwil ko na siya. Pero nakita ko paano yung deliverance mo. Because I confess my faith. I stand by faith. And you reward my faith. I believe the Lord will promote us more in this faith. The Lord will promote you more in this life. Kasi alam natin that the only thing that pleases God is our faith. Our faith. And He will reward us. Hallelujah. Pwede mo ba siyang pasalamatan, kapatid? Doon sa mga victories na yun. Alalahanin mo. Kaya nga, count your blessings. Name them one by one. So kung ipanalangin mo, kung ikaw ay humaharap sa malalaking problema ngayon, Lord, kayang-kaya ko itong Goliath na ito. Lord, kaya kong matulog ng mahimbing. Dahil kasama kita. Lord, ipopromote mo yung aking faith. Ipopromote mo ako to that highest position in life. Yes. Hallelujah. Pray, kapatid. Thank the Lord. Proclaim your faith. Confess it. Claim the victory. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, praise your name, O God. Prepare your hearts sa mga rewards ng Panginoon. Prepare your hearts sa victory na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo
sa iyo lilin at sasambahin ka sa daong lihim, mananatili sa iyo lilin nang masumpungan ka sa daong lihim. Alam niyo mga kapatid, hindi naman kinakailangang highlighted. Hindi naman kinakailangang nakikita ng marami ang pakikibaka mo. Yung malaman mo lang kasama mo ang Diyos, that's enough. Amen? Kaya sabi ng mga awit, doon na lang ako sa shadow mo. Doon na lang ako sa kanlungan mo. Doon sa secret place. Doon sa lihim na dako na yun. This is where we gain yung strength. Minsan yung salita ng tao, maganda, na-encourage sa'yo. Pero mas masarap marinig ang tinig ng Diyos. Yung ikaw at siya na lamang. Amen. Let's all stand. Once again, as we sing this song, let's proclaim it to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang. Everybody sing. Mananatili sa iyo lilin at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilin na masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilin at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyo lilin nang masumpungan ka sa dakong lihim. Aming Diyos, salamat po. Ikaw yung nakakakita sa mga sitwasyon where nobody is around, when no one is there, Panginoon. Sa totoo, Panginoon, hindi ko alam kung anong struggle, ano ang nararanasan ng mga kapatid ko ngayon. But you see them, Lord. Each one of them, oh Father God. Alam mo yung tumatakbo sa isip nila. Alam mo yung kabigatan ng puso nila. Alam mo yung lakbayin at landas na meron sila. Alam mo yung kahirapan. Alam mo, Panginoon, yung struggles na meron sila. But Lord, I pray, please reward their faith, O God. Please reward their faith, O God. May mga luha na hindi nasasambit. May mga sakit sa kalooban, Panginoon, na hindi na ibubulalas. May takot, Panginoon, na dinadaan sa ngiti. Panginoon, sa kabila ng mga bagay nito, dalangin ko, maging matingkad ang pananampalataya na pinasimulan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sama-sama kami, Panginoon, na magpapahayag. Tinatigo mo ang labi, bibig ng mga leon. Tinalo mo, Panginoon, ang mga oso. Hindi mo hinayaan kami masaktan. Inalis mo, Panginoon, ang mga bisig, Panginoon, ng mga karamdaman sa amin. Tinanggal mo, Panginoon, ang mga hadlang sa aming pananampalataya. Inalis mo, Panginoon, ang mga problemang ito. Dahil ikaw ay naandun. Lord, kung wala na kaming makakapitan, ikaw ay laging naandyan.
ikaw ay laging tutugon sa aming mga pangangailangan. Lord, I pray that let there be restoration. Let there be freshness, O God, sa aming faith. Renewing of minds, O Lord. Restoring the relationships. Humility before you. Revival, Panginoon, sa aming spirit. Lalim ng paglilingkod. Pagbabagong buhay. Pag-aayos ng aming asal at ugali. Pagpapatatag ng aming pananampalataya. Lord, salamat po sa inyo. Purihin ka, O Diyos, for the faith that we profess, that faith, O Lord, that we confess is a life story na aming na-experience bawat araw. We thank you, Lord. Tanggapin mo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sing the chorus. Let's sing. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, pwedeng umiyak, pero hindi pwedeng sumuko. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pwedeng umiyak. Amen. Praise the Lord. Hey. Amen. Sige po, makakapo na po